Ako nga pala si Leia Amor Antihaw, isang kasapi noon, dating kasapi ng New People's Army. Ako isang PO sa RSDG Compact NCMR at bumaba noong September 15, 2025. Ako ay 37 taong gulang at nakatira ako doon sa Valencia, Bukidnon. Galing ako sa ang hanap buhay ng aking mga magulang ay mga magsasaka. Ang pangalan ko doon sa Kilusan, ako si Ka Vivian, Yadi, Digan, Mags. Yan yung mga pangalan ko doon. Tapos, sumampa ako noong 2004. Yung underage pa ang ako ay 15 taong gulang. Ako ay... Ikwento mo nga paano nagsimula yung muna yung pagkabata mo muna sa Valencia. Dito lang tayo, nasa Balay-Balay kami. So ano ba yung Valencia? Ngayon, progresibo na, pero noon hindi pa eh. Nung una, doon kami nakatira sa Valencia, tapos ang storya kasi ng mga magulang ko ay sa hindi pa ako na anak, mga aktivistang masa na yung mga magulang ko. Tapos ang nangyari diyan pag diyan kami sa Valencia ay may kasalanan ng ama ko ba kasi nakapatay siya ng kapitbahay niya. Tapos ang ginawa, tinulungan kami ng mga NPA para sila ang naglitis sa kaso ng papa ko, at saka napatunayan sa paglitis ng hukumang bayan na wala daw kasalanan yung papa ko. Pero yung mga pamilya na biktima ng papa ko ay malaki talaga ang galit nila sa amin. Kaya ang ginawa ng mga NPA, inilikas nila kami doon sa Valencia. Dinala kami nila doon sa Quezon Bukidnon, sa Santa Filomena, Quezon Bukidnon. Doon kami naghanap buhay. Tapos doon ako lumaki. So pag sa maliit pa ako hanggang sa aking paglaki, na mulat na ako sa mga kasama na nandyan sila palagi sa amin. Parang normal. Oh, parang sila na yung hinahanap-hanap ko. Parang kapamilya na namin sila ba kasi sila yung nagtulong sa amin kung paano kami may pera para pambili namin ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Tapos para makapanimula kami sa hanap buhay. Tapos yun hanggang sa aking paglaki, pag 14 taong gulang ako, gusto ko na talagang magsampa. Dahil lang parang sila yung bayani nyo. Parang sila, ganun na. yan na yung namin. Yan yung namulatan ko ba talaga ba na sila yung magtulong sa amin. Kasi grabe kahirap yung buhay namin noon. Gaano kahirap ang buhay? Wala kaming lupa at saka yung papa ko is mag-harvest lang bitaw ng mais sa kapitbahay namin. Hanggang sa ilang mga kuanang lumipas, may lupa na kami, makasaka na kami na hindi kami nila tinutulungan. Tapos hindi naman din sila palagi sa amin. Kaya yun. Tapos ang papa ko palaging hinahanap ng mga tropa. Yung mga tropa, sundalo? Sundalo. Hinahanap na kasi nainitado na yung papa ko kasi nalaman naman ng mga sundalo na ang papa ko talaga ng NPA. Yung may contact talaga sa NPA. Kaya yun, yung pag-6 ang edad ko, pumunta kami sa Maynila. Nagbakasyon kami doon. Pagbakasyon namin doon, ang NPA pa ang nagtulong sa amin para makipamasahe kami. At saka pag uwi namin dito sa Mindanao, sila rin yung nagpadala rin sila ng pera sa amin para makauwi kami. Tapos pag uwi namin diyan sa Quezon, sila yung tumulong sa amin para muling yung pagsasaka namin. Magsimula kami sa pagsasaka. Hanggang sa yun, pag 14 na ako, malapit na akong mag-15, sumampa na ako sa kanila.
sa NPA. 2014 ako sumampa. As in ito, kasi si Jimboy, si Mr. Mo, siya parang pilit na pilit. Nagsampa sila magkakapatid. Ikaw talaga, Sumama kasi. voluntaryo, walang ano to yan, walang, talagang voluntaryo kang, Oo. kain ka lang. Sige lang. Voluntaryo kang sumama. O voluntary ako kasi marami na akong mga kaibigan doon na mga kasama. O doon ako. Tapos yung papa ko, si papa ko naman, yan man siya yung nagbibigay ng mga lecture doon sa komunidad namin. Hindi, si Papa mo sumampa din? Hindi, nasa komunidad lang siya yung kasapi siya sa ISP bitaw, sa nga ng partido sa komunidad. At saka yung tahas niya doon sa komunidad is magbigay siya ng ng mga lecture ba kung ano ang kilusan, ano ang INPE, yan yung yan. Kaya yun, kasi ako man yung palaging makipapa man ako. Ako palagi nagtatanong sa kanya, bakit may NPA, bakit ganyan? Tapos maano naman niya, may mga dokumento man doon. Tapos ako nagbabasa man ako ng mga dokumento, kaya na-influensyahan talaga ako sa NPA ng mga utak ng mga... Ganon. Na parang ikaw nun, nagtapos ka ng high school, hindi na? Hindi, grade 4 lang ako. So, yung nababasa mo ng mga ng NPA, parang yun na yung... Oo, kasi yun noon... na yung naging mundo mo talaga. Oo, kasi yung noon kasi yung dokumento ng NPA is para siyang libro ng elementary may mga comics ba. Tapos yun yung binabasa namin, mga bata dun So, sa talagang bahay. yun na yung talagang... namulatan ko. Kinamulatan mo. Oo. Pero Yun. ang kasi nito, ang kakaibahan pala sa kwento mo, dahil sa utang na loob. Parang ganun. Oo. Utang na loob ng pamilya nyo sa NPA. Oo, parang ganun. So, pagpasok mo, tanggap mo lahat ng hirap, lahat. Hindi man maging madali sa akin kasi underage pa ako noon. Nung unang mga buwan, okay pa ako. Pagka-3 buwan na ako, hindi ko na parang di ko to kaya. Yan yung mga di ko to kaya. Parang gusto ko nang umuwi. Tapos yung mga sandaling yun, nagsabi ako sa kanila na uuwi na lang ako kasi hindi naman pwede dito yung underage. Tapos di na ako binitawan. Sabi ng kasama, yung commander doon na pwede man hindi na ako uuwi kasi may ipapatrabaho daw sa akin na magamit daw ako sa isang trabaho na hindi daw sa bundok. Yun, tapos pagsampa ko, yung trabaho ko, layason na ako. Yan ang trabaho ko is pumupunta ako dito sa syudad, bibili ako kung ano ang mga papangangailangan doon sa bundok. Yan yung trabaho ko. Sige, isa-isahin nga natin yung mga yon, yung mga, ang layason pala ang tawag doon. Oo, layason. Isa-isahin nga natin yung ano yung pinapabili, ganun. Paano mo ginagawa? Bata ka pa noon, ha? Ano ka pa? Oo. Mag-14 na ako noon. Oo. Yun. Example, pumupunta ako dito sa syudad, tapos ang pinabibili sa akin yung mga coupon ban, mga pentel pin, mga bond paper, yan yung Ganun lang, ganun kasimple mga lang. mga SIM card, memory card, ganyan, mga cellphone. Yan Pero yung ano ka na noon? Nakasampa ka na noon? sampa na ako. Pero Punta, labas pasok lang ako doon sa doon sa bundok. Yan yung mga trabaho ko. Tapos Yun, doon ako pagka 2014, pagka 2015 na diyan man ako sa front 6. anong year ka pumasok? 2014, 2004. 2004. Oo. Ano pa? 2004 ako, tapos yung mga na yun, yung mga yan yun. Tapos pag 2005 na nakapunta ako sa HQ sa region, yung NEO ngayon, yun yung mga yung NEO, yung bahay ng mga ng sa region ba, mga... Sige, ikwento mo nga, ano ba yung HQ, yun yung pinakakampo, di ba? Ng region. Yan yung headquarters ng region. Diyan nag-oopisina yung mga ulo talaga ng region. Oo. Doon ako na
siya nabalhin. Ano yung nabalhin? Doon ako, galing ako sa F6, doon ako nilipat ako Dinala. doon. O nilipat ako doon sa Dahil ano bang nagustuhan nila sa dahil anong kakayanan mo na gusto nila? kasi sa F6, liaison man ako doon tapos pinagpatuloy ko yung paglayason ko dito sa region. Nung sa F6 ako, dito lang ako makapunta sa Bukidnon. Pag sa region ako, pwede na ako makapunta sa Davao, doon sa Cagayan, sa Butuan. Pag may kukunin akong mga papel, mga dokumento, mga ano pa yung mga... Kaya sa example nga natin, sa isa nga natin yung gano'n, yung mga tipong para kang di ba, kung wala ka, ikaw kasi yung nakakalabas, di ba? Di ba? Yung gano'n na buhay, kasi sila hindi makalabas, ikaw lang yung nakakalabas. Example, ano yung pinakamahirap, mga mahihirap na pinagawa sa'yo bilang liaison? Yung pinakamahirap na experience ko, yung nagdala ako ng bala. Nagdala ako ng bala tapos ang ginawa ko kasi hindi man masyadong marami, maliit lang man, bala ng M45. Bumili ako ng maraming tinapay tapos bumili ako ng maraming tinapay at saka yung binalot ko at saka dun sa ilalim ko nilagay yung bala. May checkpoint pa noon ng army. Tapos ang ginawa ko, di ako nag-bus, nag-multicab lang ako. Na pag-check nila kasi sa multicab hindi naman masyadong di man pinapababa yung mga tao tapos Ganon lang. tinitingnan lang man nila yung mga sumasakay. So nasa tinapay yung bala ng 45. Yun doon sa ilalim nilagay ko lang rito. Hindi naka-diretso naman ako tapos ang isa pa na experience ko yung naging body ako ng isang leader. Body ako tapos siya na siya kanang sunog na siya parang hinahanap talaga siya ng army tapos ang pinaka delikado talaga na experience ko yung doon sa Cagayan de Oro yung pagdakip kay Caparis. Magkasama kami niyan tapos doon man yun sa hotel. Paano yun? Sige. Doon ba yun sa hotel tapos Iba pala yung naging mundo mo. Sige, tuloy. doon sa hotel tapos yung may mga pinapunta man niya yung asawa niya doon tapos yung mga kakilala niya tapos kumain kami alas 6 ng gabi tapos sabi niya na pagtapos umalis na yung mga tao tapos namin kumain umalis na yung mga bisita niya tapos may swimming pool man doon sa apartment dyan sa Cagayan dyan sa Carmen sabi niya na maligo ka doon Vivian kasi ang taba-taba mo kasi bago lang man akong nanganak noon maligo ka doon kasi para ma-exercise ka rin. Naligo ako. Pagligo ko, kasama ko yung anak niya at tapos yung asawa niya. Pagka ilang sandali lang, pinasok na yung loob. Dinakip na siya doon sa loob. Buti hindi ka tinatok doon na Doon naman ako sa swimming pool. Tapos hindi ako nakilala ng mga pulis doon yung nagdakip sa kanya. Tapos ang ginawa ko, sinabihan ko yung anak niya na umuwi ka doon sa room niyo tapos pag may magsabi na may kasama ka rito sabihin mo na wala kang kasama dito. Yung ginawa ng anak niya umuwi doon tapos yung asawa niya hindi naman din nagsabi na may kasama sila. Ang ginawa ko inano ko yung mga tao doon sa swimming pool. Kinaibigan ko yung mga tao doon tapos sabi nila na saan yung room ko. Yung ibang room yung inano ko yung sinabi ko na dyan kami tapos ang nangyari maraming mga intelligence doon sa paligid na nagtingin-tingin sa akin. Ang ginawa ko, hindi talaga ako yumuyo ko. Tumitingin lang talaga ako sa kanila at saka nag-smile lang ako sa kanila. Tapos alas 6 yun ng gabi. Pagka alas 10 ng gabi, basang-basa ako. Nag-try ako na lumabas sa gate. Tapos wala na rin masyadong mga tao ba. Tapos paglabas ko sa gate, may sikad man doon, yung pajak-pajak ba. Sumakay ako sa pajak-pajak. Mabuti na lang at may masa man doon sa syudad. Doon ako nakituloy sa kanila at ako ang nakasabi sa mga kasama noon na nadakip na si Caparis. Yun, nasalbar ako, hindi ako nadakip. Grabe rin yun. Ibang klase rin yung mga ganun ibang taong ka pa lang nun. Na ako, 20 na ako noon. Ka na, medyo matagal ka na sa loob nun. 20 na ako. Madiskarte na ako. Hindi na ako. Yun, tapos,
Yun, ano, yung 2005, balik tayo sa 2005, hanggang 2005, 2009, layason pa ako dyan, yung mga sandringan. Tapos 2007 December, nag-asawa ako. Ang naasawa ko, layason din siya ni Caparis. Sino ulit si Caparis? Yan si Eduardo Mapano. Yan dyan sa ano. Nag-surrender naman yan. Nandyan naman siya sa CDO. So bawat mataas na leader pala, merong layason. Oo. Oo. Para yung ano, kasi noon, hindi pa masyadong high-tech yung mga ngahiman noon. Kami yung ng mga mensahe, nag-deliver ng mga mensahe. Ikwento mo nga yung style nyo, yung pag-deliver ng yung mensahe. mga mensahe namin is kasi memory, SD card man. Yung USB ang ginagawa ko is kwintas ko lang yung yung USB dito. USB. Oo. Tapos nagbibiyahe na ako. Kung i-checking ako, wala mang makita kasi So ibig sabihin USB, yun o yung dito. pwede ba yun lagyan ng kwintas? Yung yan yung ginagawa ko. Tapos, i-deliver mo. Tapos may kinikita ako dyan sa mga mall, dyan sa mga kainan, doon kami nagkikita sa mga layason din sa ibang mga region. Ganun pala yung style. USB to USB lang yun? Oo, USB lang noon. Hindi yung yellow pad, ganyan-ganyan? Hindi, USB lang. Tapos naka-encrypt pa yung mga mensahe nila. Yun, tapos sa pagka 2000 yun na yun, yung 2000, yun, 2008, 2007 December na nag-asawa ako, tapos ikinasal kami December 26. Tapos pagka 2008, pagka March 2008 nabuntis ako. Tapos pagka June na-raid kami. Yan yung panahon na nasawi yung partner ko, limang buwan lang kami na nag-asawa. Sige muna, balik muna tayo. Yung love story muna hanggang i-detalya mo muna. Paano kayo nag-meet? Paano? Kami, ba yung pag-iibig sa, okay naman kay Jimboy. Okay pero naman. paano nagsimula din? Yung naasawa ko is din siya, layason din siya, magkasama kami sa trabaho. Siya is man siya, responsable man siya, at saka siya yung tumuturo sa akin kasi 9 na taon yung agwat namin. Doon, pasikot-sikot sa syudad, mga paraan ko, paano makalusot kung may mga dadalhin ng mga illegal, anong mga gawin. Siya yung nagtitrain sa akin. At saka, mabait naman yung tao na yun, walang bisyo, tapos di nagsisigarilyo, tapos tapos walang pagsampa niya, wala talagang naging girlfriend. Kaya yun, siya na, kasi doon sa bundok, man kung may nagugustuhan ka, isintro mo yun sa commander mo. Tapos yun, yung 2000, pagpunta ko dyan sa HQ, na siya, paalam na siya sa commander namin na mangligaw siya. Tapos underage pa man ako, hindi pa pwede mangligaw. Pag 18 ko, doon na siya pinayagan na pwede na kaming pwede na siya mangligaw sa akin. At saka yun, taas na panahon din man na nagsama kami, at saka na ko rin yung mga mabuting yung mga mabuti talaga siya na tao. Yun, kami talaga, ko siya, sinagot ko siya. Tapos 1 year man ang pinaka doon sa Kilusan, pinaka matagal na relasyon o pinaka madaling relasyon na kinakasal doon is 1 year, para 1 year hanggang pataas, para ma-enjoy nyo pa yung nyo ba, makilala nyo pang isa't isa nga. Tapos man siya, malaki man yung agwat namin, 9 years. Kaya kahit mag-19 pa, mag-20 pa ako, na yung committee namin na mag-asawa ako. Na siya, pinayagan na kami na mag-asawa ba. Tapos siya talaga yung gusto na mag-asawa. Yun, tapos yun na yun, ikinasal kami. Ano ba ang kasalan sa sa loob? Ano itsura na paano na? May mga seremonyas man din doon sa loob. May mga seremonyas sa kasal man din mga sinusunod. Ang may assessment man sa relasyon ninyo. Tapos yan,
isinasala yan ng mga komite kung bagay na ba talaga kayong mag-asawa. Kung pinapayagan na kayong mag-asawa, yun, tinitingnan kung ano ang positibo at negatibong mga bagay sa relasyon ninyo at paano ninyo maiigpawan yung mga negatibo ninyo na mga kung selosa ka, paano mo maiigpawan yan. May ganun-ganun din Sinasabihan talaga. ka rin, oo. Parang marriage counseling sa labas. Oo, yun. Tapos parang, tapos yun, pag okay na ang lahat, pinapipili kayo kung sino yung maging sponsor ninyo. Ganon. Oo, yun sa lalaki, sino ang sponsor niya, at sa babae, sino ang sponsor niya, at saka magpili kayo ng padre na kakasal sa inyo. Padre. Kadre. Oo, Padre. kadre na yung Kadre. kakasal sa inyo. Oo. Tapos, yun, may seremonya doon. Tapos, unang bahagi ng seremonya, sinasabihan kayo doon sa seremonya na ano ang kasal. At saka, doon din ginapasabot sana yung pinaano sa inyo na ano ang kasal at ano rin ang diborsyo, kasi doon sa bukid may diborsyo. May ganon. Oo, may diborsyo doon. Yung pinaano nila ba, pinapaintindi nila sa mga kinakasal. Doon may diborsyo, at saka pinakita din doon na ano ang mga dapat gawin ng mga mag-asawa, ano ang mga nila karapatan sa bawat isa sa kanila. Yun yung mga tapos yun, pagkatapos niyan, lalagyan na kayo ng plug, at saka yung may mga simbolo man yun, yung plug, yung baril, at saka yung bala na ginagayan dito, at saka manumpa na yun, manumpa na yung pinapaganyan kayo ng bala. Anong pinapaganyan? May hawak-hawak. May hawak ang bala, at saka nadun pa ako na bilang mag-asawa, toto pa rin ko, yun yung mga doon. Yun, pagkatapos niyan, idideklara na dayon. Ideklara na ngayong araw, ngayong oras na to, kayong dalawa ay mag-asawa na. Yun. So, ilang taon kayo nagsama bago nangyari ang raid? Yung una kong partner, 5 buwan lang kaming nagsama. Mag-6 na buwan. Tapos yung pagkamatay niya is mag-5 na buwan pa yung tiyan ko. Aray. Oo. Hindi, ikwento mo nga paano nangyari yung Yung mga araw na yun is layason pa rin ako. Kahit buntis na ako noon, naglalabas pa rin ako. Buti. Pero paano? HQ, gaano kalayo? Buntok-buntok? Noon kasi yung hindi pa masyado yung wala pang mga FMO, hindi pa man marami noon mga sundalo. Maliit lang man yung sundalo noon. Ang posisyon noon ng HQ is malapit lang sa mga barangay. Ganon? Oo, tapos hindi masyadong yung paglabas mo, kasi kahit ako lang mag-isa lalabas ako, wala na akong kasama. Kasi marami mga tao sa paligid. Na masa? Oo, masa. Parang masa ka rin lang na naglalakad-lakad. Yun. Tapos, yung unang na-raid kami ng tropa is doon sa Santa Cruz, Quezon, Bukidnon noong 2008, June 2008. Yung mga araw na yun, June 14 man yun, hindi ko yun malimutan kasi kanang Friday the 13th. Oo. Friday the 13th. Oo, Friday the 13th yun. Yung 13 na araw, petsa 13, lumabas man ako nun pagka 13 ng hapon is nakauwi ako sa kampo. Tapos yun, tapos pagka madaling araw, alas 4 ng madaling araw is putukan na. Nasa HQ kayo? Nasa HQ kami. 21 lang kami noon. Si Caparis, siya yung namin doon, yung matanda namin doon, si Caparis, at yung iba pang mga kasama doon, mga staff sa national yata, parang nandun, may mga Tagalog doon. Tapos yun, sa actual ng sagupaan doon, ang napansin ng mga kasama kasi yung platoon leader namin, kasi yung mga panahon yan, yung asawa ko ay hindi na siya naglayason pag nag-asawa na kami, kasi nasa ordinance na siya ng region. Tapos yung nag-platoon leader, yan
yan yung kasama din niya sa ordnance, tapos siya nag-vice platoon leader siya. Tapos yun, yung sa madaling araw na yun, may buwan. Tapos may nagluto ng madaling araw. Yung nagluto kasi maganda naman yung panahon. Bakit yung balde na lagayan ng tubig na galing sa hose, na may mga putik. Tapos ang ginawa nung kasama na nagluluto, ginising niya yung mga kasama. Sabi, magbantay kayo kasi yung tubig na dumi yung tubig na wala namang ulan. Ginising niya yung mga kasama. Tapos yung pares ko naman is gumising na rin siya kasi vice platoon leader siya yung mga panahon na yan. At saka ako rin, buntis man ako, hindi pa nga ako sana babangon. Bumangon na lang ako, tapos nag-up ako. Madilim pa yun. Parang hindi pa nga alas 4, parang alas 3 pa yun. Tapos yun, ang ginawa ng mga kasama, tiningnan nila yung ibang mga kasama doon. Na ginising na kasi may mga hindi maganda ang paligid. Yun na yun. Tapos yung asawa ko pumunta lang doon sa likod ng namin, yung bahay ng kubo namin, nagputukan na. Yun, grabe na talaga yung putok. Tapos first experience ko pa lang yun. Ang ginawa ko, kumuha ako ng yung maliit, yung bag ko talaga, daldala ko yung bag ko at saka yung maliit ko na bag na ilang segundo lang ang dumaan tumawag na yung pares ko. Sabi niya nga, pumunta ka dito. Yads man yung tawag niya. Yads, pumunta ka dito. Bakit nangyari sa'yo? Sabi niya, natamaan ako sa tiyan. Tapos, yung yung kubo namin, nandyan man sa dalawang maliit na tubig, yung sapa, yung ilog. Tapos, dun siya sa kilid ng ilog na nahulog siya doon. Tapos, madilim na madilim talaga. Ang ginawa ko, ako doon, pumunta ako sa kanya doon. Tapos, ko siya. Sabi, yung lang niya, yung boses lang niya yung kasi ko para makita ko siya. Tapos hawakan ko siya, sabi ko sa kanya, anong nangyari sa'yo? Saan ba ang mo? Saan ba ang tama mo? Sabi niya, nasa tiyan daw. Sabi ko nga, makalakad ka ba? Sabi niya, hindi ako makalakad. Ang ginawa ko, pinunit ko yung pinunit yung damit niya, tapos hinanap ko yung yung tama niya, tapos hindi ko naman makita kung saan hindi ko talaga mahawakan kung saan yung kasi ang dilim-dilim din. Oo, ang dilim-dilim. Tapos ang ginawa ko, sabi niya nga, buhatin mo ako, tapos doon sa pailog tayo, ng ilog, pababa ng ilog. Di sabi ko sa kanya na sige. Ang ginawa ko, yung malaki kong bag, inano ko na yung bag ko na malaki. Bili na ako ba? Iniwan ko na. Tapos ang dinala ko, yun ang maliit na bag ko. Kasi yung maliit na bag ko, yan yung marami kong importante. May mga cellphone at saka may maliit na pera pa. Yan yung siniguro ko. Tapos dito ko nilagay sa harapan ko. Tapos siya yung binuhat ko. Tapos malaki na yung tiyan ko eh. Grabe naman na ito. Kumbaga pang pelikula rin ito, mga ganito ba? Maglilimang buwan na yung yung tiyan ko. Tapos yung sinuot ko noon, yung pangtulog ba na kung mabasa ng tubig ay parang talaga ginawa ko, ginanyan ko yung yung sinuot ko, tapos ko na siya, binuhat ko na talaga siya. Pagbuhat ko sa kanya, palagi siyang hindi sabi niya, ang sakit-sakit talaga. Kung saan bang nga ang ang sugat mo, di ko naman makita kung saan. Ang sugat pala niya, dalawa dito, tapos dito, sa niya? Pantog. Sa hita niya. Sa hita. Oo, hita niya. Tapos di ko man makita. Hindi pa naman siya napantog kasi sa kaliwang bahagi naman. Napantog dito man sa na ang nangyari nun, ko sa kanya, pagbuhat ko sa kanya, mga 50 meters lang yata yung ko sa kanya, yung nabuhat ko siya, tapos may malaki ng kahoy ba na nakaharang sa tubig. Sabi ko sa kanya na umiiyak na ako noon, tapos sabi ko sa kanya nga, paano yan, hindi na kita mabuhat kasi ang bigat-bigat mo, tapos may malaking buntis ka pa. Oo, buntis pa ako, may malaking kahoy, anong gawin natin ngayon? Sabi niya, dalhin mo na lang yung baril ko. Kasi yung baril niya, hindi rin ang baril niya, hindi rin puputok kasi yung gas port ba na natamaan yung gas port niya. Kaya nakapaputok pa man siya nun. Tapos
Tapos, pag buhat ko nga sa kanya, binubuhat ko siya. Tapos nagbibit-bit din ako ng ng armas niya. Grabe talaga kahirap yung Grabe, buhat. tapos ang dilim-dilim-dilim. Ang dilim. Tapos sabi niya sa akin na ang gawin na lang natin ngayon, umalis ka na lang, dito na lang ako. Umiyak na ako, sabi ko di kita iiwan. Tapos grabe pa ang putukan doon sa iniwan namin sa poste, malapit na lang. Gaano kayo nakalayo? Hindi Mga masyado 50 meters lang, pero hindi kami matamaan kasi nasa na kami, sa baba kayo. baba na kami, oo. Tapos, sabi ko sa kanya na, di kita iiwan. Sabi niya na, dalhin mo na lang tong armas at saka, na lang, siguruhin mo na lang yung sarili mo kasi may buntis ka. Sabi niya na, huwag kang maalala sa akin, magtatago lang ako rito. Tapos yung portion na doon ko siya iniwan, may malaking bato naman doon, na pwedeng makatago siya doon sa ilalim. Tapos yung daan man doon, kung hindi lang pupunta ang sundalo doon, hindi talaga siya makita kasi may bato man na may malaking butas doon sa ilalim. Tapos ang nangyari noon, umalis na lang ako, sabi niya, nag-iiyak pa ako, sabi ko, di kita iwas, sabi niya, nagalit na siya, sabi niya, umalis ka na kasi siguruhin mo na lang yung sarili mo kasi buntis ka. Okay lang ako dito, maniniguro din man ako na hindi ako magtatago ako, sabi niya. Di yun, umiiyak ako, tapos parang hindi talaga ako makaalis ba. So, dinala ko yung armas niya, tsaka umalis ako, pumunta ako doon sa yung mga yung mga kakilala ko ng mga masa, pumunta ako doon. Tapos yung may nadaanan ako na masa, wala nang tao sa kanila kasi natakot ng mga tao, pumunta na doon sa sitio. Pumunta na sa sitio, tapos yun, pagpunta ko doon sa ikalawang bahay ng mga tao doon sa unahan, may nakita akong isang kasama doon, yung si Kaparis. Doon kami nagkita kasi nabulabog din siya, doon siya nakapunta. Siya lang mag-isa. Tapos nakadala ko man yung mga yung cellphone ko. Sabi ko sa mga kaibigan ko doon ng mga tao, sabi ko nga i-check niyo doon sa pinangyarihan kasi parang nakatago lang yung yung partner ko doon. Sabi ng mga tao doon na sige puntahan namin, pinuntahan nila. Tapos ang nakita nilang patay doon is 4. Tapos sabi man sabi ng masa nandito man yung Paris mo, wala namang buhay to. Tapos sabi nila na hemorrhage daw kasi parang na artery talaga yung natamaan dito ba. Yun. O tapos ang ginawa ko noon, ang ginawa ko noon, ilang araw talaga ako na umiiyak kasi parang hindi ako sanay, parang grabe talaga yung parang hindi ako sanay na wala siya kasi yun yung best friend ko na rin yun, yung taong yun eh. Yun, tapos yung yung mga bayaw ko, hinawagan ko sila na i-check nyo kasi yung kuya nyo wala na eh. Wala na kuya nyo, tingnan nyo doon sa Punerarya yun kasi sabi ng mga masa, dinala na daw sa Punerarya. Sabi ng mga ng mga bayaw ko na kanang lagaan mo yung sarili mo kasi wala na tayong ibang wala na tayo ibang remembrance, yan yung bata sa tiyan mo kaya mag-ingat ka dyan, sabi nila. Yun, tapos grabe talaga yung yung sakit ba na nararamdaman ko kasi hindi pa ako maka-adjust kasi bata pa ako noon eh. Ma 20 pa lang 20 ako. pa lang, 20, hindi ko ma-adjust yung sarili ko kung paano ko masanay ba na wala siya. Yun, tapos yung kami ni Kaparis, kasi si Kaparis may contact man siya dyan sa F6 kasi doon area man yun ng F6. Nag-contact siya sa mga kasama doon na magpa-rescue kami. Yung mga araw na yun, yung 15, pinuntahan kami ng isang squad ng kasama doon. Dinalahan kami ng mga nasa safety naman kami, nakapunta na kami sa bahay ng masa na safety ba. Yun dinalhan kami ng mga gamit pangtulog at saka yung mga damit. Sabi ko ng mga kasama na yung si Kaparis, tatay man yung tawag ko sa kanya, sabi ko nga tay, bala na anong mangyari sa akin, uwi na lang ako, pupunta talaga ako sa yung minamatay, yung Paris ko, punta ako kasi
baka bala patay na siya. Gusto ko talaga makita para ano yung damdamin ko ba na wala na talaga siya, kasi pag di mo kasi makita yung tao, sabi-sabi lang na patay, para hindi ka naman maniwala kasi di mo naman nakita. Kaya yun, kaya yun, sabi ng tatay ko, sige, bigyan kita, may dala man siyang pera, may 5,000 siya, tapos sabi niya, sa'yo tong 2,000, maliguro ka na doon sa baba, kung madakip ka doon, wala na kaming ano sa'yo, kasi decision mo yan na aalis ka. Kaya yun, umalis ako, pumunta ako sa din sa CDO, kasi dyan man siya Dinala. Dinala. Tapos sabi ng mga bayaw ko na pag ang hirap talaga ng panahon yun, sabi nila, pagdating mo doon, wag ka talagang umiyak kasi hindi alam ng mga sundalo na may asawa yan. Baka may mga intelligence na sa paligid. Yun, sabi ng bayaw ko, pagdating ko doon, hindi talaga ako umiyak, tumingin lang ako sa kawawa. Oo, hindi talaga ako umiyak. Tiningnan ko lang siya pag punta ko sa loob doon sa kwarto doon na talaga ako umiyak talaga, kung hirap talaga ng buhay na to, parang walang siguro na itong buhay kung anong gagawin ko nito. Tapos yun, pagkatapos siyang nilibing, tapos umuwi din ako sa umuwi ako sa mga sa mga magulang niya. Doon ako nagstay sa kanila, tapos doon ako nanganak sa kanila. Tapos ang ko noon, ang nasa isip ko talaga, di na ako babalik sa Kilusan kasi parang wala na silbi ba yung parang iba na talaga na wala siya ba doon. Kasi siya yung nag-train sa akin doon sa trabaho. Yun na. Ang mga kasama naman doon sa bundok, palagi ako pinapadala ng mga sulat. Sabi nila, hinihintay ka namin, may mga trabaho mo rito. Sabi naman ba, tapos financial assistant talaga, di talaga sila ng financial assistant. Talagang hindi Oo. kasi yung iba kong naririnig, yung iba hindi sila nagbibigay. Sa iyo pala talagang suportado ka. Oo, sinusuportahan talaga nila ako. Tapos yung mga pangangailangan ng bata, yung mga damit, dinadalhan talaga ako nila doon. Tapos sabi ng ng magulang ng asawa ko, ikaw na ang magdesisyon kung ano ang mo, yung plano mo. Susuportahan ka lang namin, pero wag kang mag-alala sa bata kasi dito lang talaga to sa amin, di na namin ito ibibigay sa mama mo, sabi nila, kasi ito lang yung remembrance namin sa kanya. Tapos junior pa yung bata, junior kasi lalaki yung bata eh. Tapos at saka yung mga ko naman, yung magulang ng asawa ko is dati rin silang mga NPA, pero nadakip na sila, nag-surrender na sila, at saka naghanap buhay na lang sila ba. Sabi ko na hindi rin ako makadesisyon na di na ako babalik kasi yung mga kasama, palagi talaga akong tinatawagan, sinusulatan, parang rin sila, nagmamakaawa ba na mababalik. Sige, yan yung first episode natin.